Grabe, ito na yata yung pinaka-nakakatakot ng takbo ko in my experience. Kasi, imagine this. Province. Tapos yung road, sementado, pero 2 lanes lang. Hindi siya masyadong malaki, sakto lang. And then yung paligid niya, trees. As in, trees. Tapos winding pa yung road. And then grabe yung slope. Sobrang taas, sobrang steep din ng pababa. And then, parang every kilometer, may mga bahay or tindahan. So basically, may open space. Ang problema, sobrang daming aso. Sobrang daming aso. Yung pinaka nakakatakot is either hahabulin ba ako ng aso or mahahagip ako ng sasakyan. Gusto mo pagpipilakit lang ka to? Oh, sige please. Kamusta kapatid? It's Great J, sharing my journey one day at a time. And today is Saturday, June 20, 2026. Nandito ulit ako sa Takunan and hindi dapat ako tatakbo kasi medyo scary. Yung post ko last time, nandito rin kami noon. I wasn't sure what day was it. Hindi ko kasi kabisado yung lugar dito. And then, yung nagtakbo ako last time, daming aso, men. Buddy. Tsaka hindi ako tiga rito. Plus, yung dadaanan, puro sasakyan. Hindi siya katulad sa Azuela na may dedicated road para sa mga naglalakad, tumatakbo, para sa nagbabike or nagsuscooter. So this one, sobrang raw. Gusto ko sana ring i-film yung lugar pero ang hirap. Hindi naman ako natatakot dahil baka may mga masasamang tao. Natatakot ako kasi baka may mga masasamang aso. Buddy. Dami kasing aso na mga pag-alagala. Especially doon sa may parang diversion road ba yan. So last time, doon ako tumakbo sa left. So this time, probably pa-right ako. And yeah, kahapon, I made a huge mistake kasi I needed to run a 6-kilometer easy, parang zone 2. Pero may napanood akong cadence, 180 strides per minute. Ano lang pala siya, applicable lang siya sa speed mo. So if you wanna run a 180 cadence, dun ka sa faster side. So this time, zone 2, ang nabasa ko or napanood ko, parang advice nila is 155 strides per minute. But this time, I will probably just follow my own cadence. Yun pa kasi kailangan kong mag-zone 2 or at least yung easiest while still running ha. Ang problema ko, hindi ko kabisado rito. Plus, guys, the slopes here are crazy. Minsan sobrang steep, pataas, or pababa. Ang daming challenges ba? I wouldn't say it's not safe. Safe naman ng mga tao. Pero nakakatakot kung hindi ka nakatira doon sa lugar, di ba? So what do I expect on this run? Siguro may mga times na magbabagal ako or kailangan ko maglakad or anything kasi baka may aso or what. But di ko sure Ayoko talaga yung humihinto As much as possible gusto ko tuloy-tuloy. I'll try the other route kasi nabadaanan na ako yun last time although hindi ko talaga yun kabisado. But ayun, we'll try. And also, it's still so hot. 3 pa lang So, maghihintay-hintay pa ako ng konti. Baka magkain muna kami ng buko. And also, in terms of pakiramdam, okay yung pa ako. I can say, buhay na buhay. Parang na-recharge ng matindi. I can actually run fast now. Kaso lang, niisip ko, mahalaga pa rin sa akin yung recovery. Yung side ko rito, still hurting. Pero, konti na lang. Wag lang akong matulog sa side na to. Sasakit siya sa umaga. Pero ngayon, okay naman. Mamasterin ko yung aking zone 2. Yun yung plan today. Ang run pala today is 10 kilometers. Easiest or true zone 2. Hopefully magawa ko. I'm also excited to run. But before that, kape muna tayo and then I'll get back to you. Tingnan natin kung ano matututunan natin today. Nothing beats super cold Boca juice. So, ayun, nakauwi na kami dito sa bahay. Grabe, ito na yata yung pinaka-nakakatakot ng takbo ko in my experience. Kasi hesitant na talaga ako na magtakbo. Kasi last time, imagine this. Province. Tapos yung road, sementado, pero 2 lanes lang. Hindi siya masyadong malaki, sakto lang. And then yung paligid niya, trees. As in, trees. Tapos winding pa yung road. And then grabe yung slope. Sobrang taas, sobrang steep din ng pababa. And then, parang every kilometer, may mga bahay or tindahan. So basically, may open space. Ang problema, sobrang daming aso. Sobrang daming aso. Yung pinaka nakakatakot is either hahabulin ba ako ng aso or mahahagip ako ng sasakyan. Kasi sobrang kipot ng road. Walang space para sa mga runners or bikers or anything not a car or a vehicle. So nakakatakot.
So, the plan was to run the opposite side. Yung tinakbo ko last time. Mas nakakatakot siya, men. So, ang plano ko is 5 kilometers papunta doon, dire-diretso, and then babalik ako after 5 kilometers para sa 10 kilometers. So, nakakatakot talaga. Hindi ako tiga doon. Takot na ako. So, after 3 kilometers, nag-turn around na ako, bumalik na ako. And then, nung papunta na ako sa first point ko, meron ako mga nakitang runners na nakasalubong. Gusto ko sanang bumalik. Kaso, parang nakakahiya. So, ang ginawa ko, diniretso ko ulit sa other side. So, napunta na naman ako na doon sa mga scary part. And masyado siyang pababa, papunta. So, yung pabalik ko, pataas. So, it was really hard. In terms of the cadence, sabi ko, diba, hindi ako mag-focus sa cadence, mag-focus ako sa heart rate. Ang naging problema ko, yung steepness ng road, pataas-baba siya ng matindi. Hindi ko masyadong na-control yung aking cadence. Kasi pag pababa, bumibilis ka. So, ang tendency, isa-stop mo yung speed. Kung hayaan ko lang yung katawan ko, sobrang bilis. Saka baka madapa ako. So, you would have to like stop every step. So, I think nakakapagod rin yun. And then yung pataas na naman, tapos babalik ka pa. I wasn't ready for that kind of road. I wasn't ready. Iba yung tinatakbuhan ko dito sa Azuela. This was flat, but this time, ito sa Tahunan. It's crazy. It's crazy. And yung fear ko talaga yung aso. And in terms of yung aking nararamdaman, wala naman akong walang masakit. Actually, tired lang yung paa ko kasi ang grabe yung slope na pababa, di ba? So yung bumps ng paa ko sa floor, masyadong malakas. So doon siguro doon napagod. Hindi siya masakit pero pagod siya. In terms of cadence naman, hindi ko na talaga siya makontrol dahil ang plano ko talaga is hindi ako tataas ng heart rate ng 135 or 145. Hindi na eh. Umpisa pa lang kasi matayog na pataas. If I would want my heart rate low, lalakarin ko na lang siya. Pero ang challenge ko today is to not walk a single step. So, tinakbo ko siya from the start to end. So, yung mga ganon, tumaas. May mga times na 165 na yung heart rate ko, pero galaw pagong grabe. This is a very memorable run. And I'm not sure kung babalik kami ng Tahunan kung tatakbo pa ba ako. Kasi in terms of safety, yun yung concern ko. Iniisip ko talaga hindi na ako tatakbo today. Pero nanghinayang ako sa progress. Nanghinayang ako talaga sa progress and sa mga pwede kong matutunan today. So in terms of yung kung ano yung natutunan ko today, hirap i-control ng cadence. Yung breathing okay lang. Pero hirap i-control ng cadence or strides kapag matindi yung mga slopes. Kahit anong gawin mo eh. Either or kung gusto mo talaga maglahad ka. Pero walking is not an option for me. Ang hinabol ko talaga is yung plano ko talaga na mag low heart rate run pero hindi siya nasunod. It's not a failed run. Today is not a failed run kasi you can't really do something about it. Yesterday, pinilit ko yung 180 cadence. So, that was a disappointment. Pero this time, open ako sa possibility na hindi ko talaga bibilisan. Pero it just happened. So, there's really nothing we can do about that. There are things na you don't have any control over. So, just let it go. So, yun yung ngayon. Memorable run. It was fun. It was so scary. Andun yung fun eh. Kasi, ang dami kong nadaan ng aso. Ang dami kong nadaan ng aso. Sobrang daming aso. Hindi mo alam kung hahabulin ka. May mga aso na nandito na mismo sa tabi ko. Tapos, alam mo yung pag nalampasan mo sila, susunod sila sa'yo. It was so scary. Anyway, today was fun. Tomorrow is gonna be rest. So enjoy lang. Alright, ang haba na ng video. So I guess yun lang muna for today. Maraming salamat for watching. Have an amazing rest of your day. See you guys on the next one.